Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome to GK Diaries. Ako nga pala si Anika. 22 taong gulang noon nang tuluyang masira ang buhay naming mag-ina. Ngayon, 27 na ako. At araw-araw pa rin akong binabalikan ng isang gabing hindi ko na kayang burahin kahit ilang beses ko pang ipikit ang mga mata ko. Lumaki akong walang ama. Si tatay, namatay sa aksidente noong 5 taong gulang pala ako. Wala na akong halos maalala sa kanya. Simula noon, si mama na lang ang naging mundo ko. Siya, si Mama Evelyn. Ngayon ay 57 taong gulang na. Pero noon, kilala siya ng mga kapitbahay bilang babaeng hindi marunong sumuko. Lahat ginagawa niya para lang mapagtapos ako. Madalas kong marinig sa kanya noon, "Anak, kahit mapagod ako, basta makapagtapos ka lang." At naniwala ako doon. Kaya lumaki akong may utang na loob sa kanya. Utang na akala ko mababayaran ko sa simpleng pagiging mabuting anak. Hindi ko alam, ako rin pala ang magiging dahilan kung bakit siya masisira. Nung mag-college ako sa Maynila, doon nagbago ang takbo ng buhay namin. Nakakuha si mama ng trabaho bilang OFW sa Dubai. Caregiver siya ng matandang babae. Ayaw niya sana akong iwan, pero ako mismo ang nagtulak sa kanya. "Ma, kaya ko ng sarili ko," sabi ko noon. At totoo naman, naging scholar ako sa kursong Hospitality Management. Sa mga unang taon niya sa abroad, kaming dalawa lang magkausap araw-araw. Para kaming magkaibigan, hindi lang mag-ina. Hanggang sa isang araw, may sinabi siya na hindi ko inaasahan. Tandang-tanda ko noon, nahihiya pa siya aminin. "Anak, may nakilala ako." Natandaan kong natahimik ako. Hindi dahil galit ako, kundi dahil ngayon ko lang naisip, babae rin pala si mama. Hindi lang siya nanay. Doon niya ipinakilala sa akin si Eduardo, o mas tawagin nating Edgar. 42 taong gulang noon. Mechanical supervisor sa isang kumpanya sa Laguna. Nagkakilala sila habang nagbabakasyon si mama sa Pilipinas matapos ang 2 taon niya sa abroad. Simple lang ang itsura ni Edgar. "Hi, Anika." Bati niya noon. "Ang dami kong naririnig tungkol sa'yo." Ngumiti na ako. Hindi ako tutol. Sa totoo lang, natuwa pa ako. Dahil sa wakas, may nagpapasaya na kay mama. Matagal siyang naging mag-isa. Matagal siyang umiiyak nang hindi ko nakikita. Kaya nang sabihin niyang gusto na niyang magpakasal uli, ako pa ang unang nagsabi, "Ma, deserve mong maging masaya." Akala ko noon, iyon na ang pinakamature na desisyon ko sa buhay. Hindi ko alam, iyon din pala ang simula ng pinakamalaking kasalanan ko. Ikinasal sila nung 21 na ako. Simple lang ang kasal. Civil wedding. Nasa tabi ako ni mama habang nanginginig siyang pumipirma sa papel. Masaya siya. Yung ngiti niya, matagal ko nang hindi nakikita. Pero pagkatapos ng kasal, bumalik ulit siya sa Dubai dahil kailangan pa niyang tapusin ang kontrata. At doon nagsimula ang setup na akala ko normal lang. Ako at si Tito Edgar ang magkasama sa bahay nila sa Laguna. "Para may kasama ka," sabi ni mama. At para may magbantay sa bahay, pumayag ako agad. Wala namang mali siya. Sa mga unang buwan, maayos pa ang lahat. Para lang kaming boardmates. Siya, maagang umaalis sa trabaho. Ako, papasok sa school.
Sabay kami minsan kumain ng hapunan. Habang kausap si Mama sa tawag. Normal. Tahimik. Walang kahit anong kakaiba. Hanggang sa dumating ang gabing nagbago ang tingin ko sa sarili ko. May boyfriend ako noon. Si Kevin. Kaklase ko. At 3 taon na kami. Akala ko noon, siya na. Pero isang gabi, nalaman kong may iba pala siya. Hindi lang chismis, kundi nakita ko mismo. Magkahawak sila ng kamay sa labas ng bar malapit sa school. Parang may sumabog sa dibdib ko. Hindi ako umiyak agad. Sa halip, uminom ako. Unang beses kong malasing ng ganon. At hindi ko na maalala kung paano ako nakauwi. Ang tanda ko lang, nahihilo ako habang sinusubukang buksan ang gate ng bahay. At pagbukas ko, si Tito Edgar ang sumalo sa akin bago pa ako matumba. Anika, nakainom ka ba? Amoy ko pang pabango niya habang inaalalayan ako papasok. At sa gabing iyon, unang beses kong napansin, isa siyang lalaki. At ako, isang babaeng sugatan. Inihatid niya ako sa kwarto. Pinainom ng tubig. Nasaktan ka ba? Tanong niya. Mahina. At doon ako umiyak. Yung iyak na matagal kong pinigilan. Kaya naman, napayakap ako sa kanya. Ramdam ko ang pag-aalangan niya. Pero hindi niya ako tinulak palayo. At habang nakapikit ako sa balikat niya, may kung anong nagbago sa hangin sa pagitan namin. Hindi ko alam kung gaano katagal akong umiyak. Basta ang alam ko, nasasaktan ako. Tahan na. Bulong niya. Dapat doon pala. Lumayo na ako. Dapat naalala kong asawa siya ng nanay ko. Pero lasing ako. Magulo ang isip. At higit sa lahat, sabik ako sa comfort na matagal ko nang hindi nararamdaman. Umatras ako ng kaunti para punasan ang luha ko. Napansin ko ang mga detalye na dati hindi ko pinapansin. Yung bahagyang balbas niya, yung seryoso niyang mga mata, yung paraan ng pagtingin niya na parang nag-aalala. Pero may iba pang nakatago. Pasensya ka na, sabi ko. Ang gulo ko. Ngumiti siya ng mahina. Normal lang masaktan, sagot niya. At doon, nagsimula ang mali. At hindi ko alam kung ano ang nagtulak sa akin. May bahagi sa akin na gustong maramdaman na may pumipili sa akin. Na may gustong manatili. Na may lalaking hindi ako lolokohin. Ako ang unang lumapit. Ako ang unang humalik. Hindi na ako nag-isip. Hindi ko na naalala si Mama. Hindi ko na inalala kung ano ang tama. Ang alam ko lang, sa gabing iyon, may yumakap sa akin ng buong buo. At hinayaan kong mangyari ang lahat. Ang gabing iyon, ang unang beses na tumawid ako sa linyang hindi ko dapat tinatawid. Hindi ko alam kung anong oras ako nakatulog. Pagmulat ko ng mata, kinabukasan, mabigat ang ulo ko. Parang may malamig na tubig na binuhos sa buong pagkatao ko. Biglang bumalik lahat ng alaala. Napaupo ako agad sa kama. Anong ginawa natin? Mahina kong sabi. Nangingini. Nagising siya at agad akong tinignan. Anika, sabi niya. Hindi dapat nangyari to. Putol ko agad. Halos pabulong, pero desperado. Nakainom ako. Mali to.
Tumango siya. Pero hindi siya mukhang nagsisisi. Sa halip, tinignan lang niya ako. At kung sasabihin kong hindi ko pinagsisisihan, parang huminto ang mundo ko. Hindi makapaniwala. Akala ko, isang pagkakamali lang yun. Isang gabing lilipas. Pero sa paraan ng pagtingin niya sa akin, doon ko unang naramdaman ang mas nakakatakot na katotohanan. Hindi pa pala tapos ang kasalanan namin, kundi nagsisimula pala. Hindi ako pumasok ng school nung araw na yun. Hindi dahil masama ang pakiramdam ko, kundi dahil hindi ko kayang tignan si Tito Edgar. Pagkalabas ko ng kwarto, naroon siya sa kusina, nagluluto, na parang normal lang ang lahat. Parang ordinaryong umaga. Pero para sa akin, parang may kasalanang nakasulat sa bawat pader. Hindi ko siya matingnan sa mata. Kumuha lang ako ng tubig at akmang babalik na sana sa kwarto nang magsalita siya. Anika, huminto ako. Pwede ba tayo mag-usap? Mabigat ang dibdib ko, pero tumango ako. Umupo kami sa magkatapat na silya. Ilang segundo kaming tahimik. Isang pagkakamali po yung nangyari. Kalimutan na lang po natin yun. Akala ko, sasang-ayon siya. Pero hindi. Tingin mo ba, isang pagkakamali lang? Tanong niya. Diretso ang tingin. Hindi ko alam ang isasagot. Dahil sa totoo lang, hindi ko rin sigurado. Sinubukan kong umiwas. Mas maaga akong umaalis ng bahay. Late na umuwi. Diretso sa kwarto agad. Pero mahirap umiwas sa taong iisa lang ang bubong na pinagsasaluhan nyo. Minsan, sabay kaming nanonood ng TV habang katawag namin si Mama. Masaya siyang nagkukwento tungkol sa trabaho niya sa abroad. Oh, parang ang tahimik ng bahay ah. Biro ni Mama. Nagkatinginan kami ni Tito Edgar. Pareho kaming napaiwas. Parang may lihim na sumisigaw sa pagitan namin. At doon ko na-realize ang pinakamasakit. Hindi lang guilt ang nararamdaman ko, kundi parang may excitement din. At iyon ang mas kinakatakutan ko. Isang gabi, late ako umuwi galing school event. Pagpasok ko sa bahay, gising pa siya. Nasa sala, nanonood. Tito, gising pa po pala kayo. Sambit ko. Hinihintay kita. Sagot niya. Simple lang ang sinabi niya. Pero may kakaibang bigat. Umupo ako sa kabilang sofa. Tahimik lang kami habang tumatakbo ang palabas sa TV. Ramdam ko ang tingin niya. Hanggang siya na ang nagsalita. Galit ka ba sa akin? Umiling ako. Hindi po. Mas galit po ako sa sarili ko. Sagot ko. Tumayo siya at lumapit sa akin. Tumingin ako sa kanya. At sa sandaling iyon, naalala ko yung pakiramdam ng gabing inalagaan niya ako. Yung pakiramdam na hindi ako nag-iisa. At hindi ko na napigilan ang sarili ko. Ako uli ang unang gumalaw. Alam kong mali. Alam kong hindi dapat. Pero may kung ano sa sarili ko na hindi ko maintindihan. At doon, tuluyang bumigay ang distansyang pilit kong binubuo. At sa gabing iyon, muling naganap ang hindi dapat. Mula noon, naging mas madali ang lahat. Nakakatakot kung gaano kabilis naging normal ang kasalanan. Mga gabing pareho kaming gising, kahit dapat tulog na.
Hindi na namin kailangan magsalita. Alam na namin kung kailan lalapi, kung kailan magsasara ang pinto, kung kailan magiging ibang tao ang tingin namin sa isa't isa. Pero kapag kaming dalawa lang, wala nang tawag sa relasyon namin. At habang tumatagal, mas lalong lumalalim ang lihim namin. Habang libu-libong kilometro ang layo ni Mama, nagtratrabaho para sa kinabukasan ko. Unti-unti naman naming winawasak ang pamilyang pinaghirapan niyang buuin. Hindi ko alam noon kung alin ang mas masakit. Yung alam mong mali ang ginagawa mo, o yung alam mong kaya mo pa ring itigil, pero ayaw mo. Halos 1 taon na rin kaming may lihim ni Tito Edgar. 1 taon ng panluloko sa taong pinakamahal ko sa buhay. At ang pinakamasakit, nasasanay na ako. Hindi na ako kinakabahan tuwing kausap ko si Mama sa telepono. Nakakaya ko nang ngumiti habang kinakamusta niya kami. Maayos ba kayo dyan? Lagi niyang tanong. Oo, Ma. Lagi ko namang sagot. Habang sa likod ng isip ko, gusto kong isigaw ang totoo. Pero duwag ako. Isang gabi, tumawag si Mama. Sobrang saya niya. Anak, approve ng leave ko. Uuwi na ako next month. Parang biglang nanlamig ang buong katawan ko. Napatingin ako kay Tito na nasa kabilang sofa lang. Alam kong narinig niya yun. Ngumiti siya, pero halatang pili. Ayos yan, Ma. Sabi ko. Pinipilit gawing normal ang boses ko. Pero pagkababa ng tawag, sabay kaming natahimik. Alam naming pareho ang ibig sabihin nun. Matatapos na dapat ang lahat. Anika. Unang salita ni Tito. Seryoso ang mukha. Kailangan na nating tigilan to. Tumango ako agad. Opo. Tama po kayo. Dapat doon natapos na. Dapat doon pala. Bumalik na kami sa tamang lugar namin. Pero ang problema, mas madali sabihin kaysa gawin. Sa mga sumunod na linggo, bago umuwi si Mama, pilit naming inilayo ang sarili sa isa't isa. Pero napansin ko ang kakaiba. Mas lalo ko siyang hinahanap. Mas lalo kong nararamdaman ang pagkawala kapag wala siyang imi. At isang gabi, habang kumakain kami ng tahimik, bigla siyang tumingin sa akin. Namimiss kita. Bulong niya. At doon, tuluyan na naman akong bumigay. Dumating ang araw ng pag-uwi ni Mama. Sa airport pala, halos maiyak na ako nang yakapin niya ako ng mahigpit. Anak, parang ang payat mo ah, sabi niya. Habang pinipisil ang pisngi ko, tumawa ako kahit mabigat ang dibdib ko. Nang yakapin niya si Tito, kitang-kita ko kung gaano siya kasaya. Yung ngiti niya, puno ng pagmamahal at tiwala. At doon unang tumusok na malalim ang konsensya ko. Ito yung babaeng nagsakripisyo ng buong buhay niya para sa akin. At ako ang sumira sa kanya nang hindi pa niya alam. Akala ko kapag umuwi si Mama, patatapos na ang lahat. Pero kabaliktaran ang nangyari. Mas naging delikado. Mas naging mali. Dahil ngayon, bawat sandali ay may panganib na mahuli. Kapag natutulog si Mama sa kabilang kwarto, doon kami nagkakatinginan. Isang tingin lang, sapat na. Isang sandali ng pagkakaisa sa lihim.
Mas mabilis ang tibok ng puso ko. At sa halip na matakot, lalo kaming nalulung. At iyon ang pinakadelikado. Pero hindi ko akalain na darating yung araw na mauhuli kami. Hindi ko makakalimutan ang araw na yun. Kahit gaano pa katagal ang lumipas, malino pa rin sa isip ko bawat segundo. Parang paulit-ulit na pelikulang hindi ko kayang ihinto. Linggo noon, walang pasok. Nasa bahay lang kaming tatlo. Si Mama, abala sa pag-aayos ng mga gamit. Masaya siya. Parang bumabawi sa panahong malayo siya sa amin. Anong gusto mong ulam mamaya, anak? Tanong niya habang nag-aayos sa sala. Kahit ano po, Ma. Ikaw na po bahala. Sagot ko, pilit ngumiti. Si Tito Edgar, nasa garahe. Kunwaring may inaayos. Hindi kami halos nag-uusap buong umaga. Nag-iiwasan. Nag-iingat. Pero minsan, kahit anong pilit mong maging maingat, darating talaga ang sandaling magkakamali ka. Bandang hapon yun. Sinabi ni Mama na pupunta raw siya sa kapitbahay para mangamusta. Sandali lang ako, sabi niya. Narinig kong sumara ang gate. Lumabas ako ng kwarto para kumuha ng tubig. At naroon si Tito sa may kusina. Nagkatitigan kami. Ilang segundo lang yun. Pero sapat para bumalik lahat ng nakasanayan namin. Umalis si Evelyn? Tanong niya. Tumango ako. Lumapit siya. Hanggang kailan tayo ganito? Mahina niyang tanong. Hindi ko alam ang sagot. Ilang sandali pa ay hinatak niya ako papunta sa kwarto ko. Last na. Bulong ko. Kahit hindi ko sigurado kung totoo. Hindi na kami nag-isip. Hindi na kami nagdalawang isip. Nalunod na naman kami. At sa mismong sandaling iyon, bumukas ang pinto. Anong ginagawa niyo? Sigaw ni Mama. Parang tumigil ang oras. Nakatayo siya sa may pintuan. Bit-bit pang eco bag niya. Nanginginig ang kamay. Unti-unting nahulog sa sahig ang mga daladala niya. Hindi ako agad nakagalaw. Hindi ako makahinga. Hindi ako makapagsalita. Tinitigan niya kami. At doon ko nakita ang bagay na hindi ko kailanman malilimutan. Hindi lang galit, kundi pagkawasak. Walang hiya ka. Tumakbo siya papasok at agad akong sinampal. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi 3 beses. Hindi ako lumaban. Hindi ako umiwas. Dahil alam kong deserve kong masampal. Anak kita. Anika, anong ginagawa mo? Sigaw niya habang umiiyak. Bawat salita niya parang kutsilyong bumabaon sa dibdib ko. At si Tito Edgar, nakatulala lang, hindi makapagsalita. Ikaw, hayop ka. Pinagkatiwalaan kita. Sigaw niya rito. Hinila niya ako pababa ng kama habang patuloy ang iyak at sigaw. Bakit, Anika? Bakit mo nagawa to sa akin? Hindi ako makasagot. Wala akong maibigay na dahilan. Dahil walang sapat na dahilan ang makakapag-alis ng sakit ng nararamdaman ng nanay ko. Habang humahagulgol siya, bigla siyang napahawak sa dibdib. Huminto sa pagsigaw. Biglang namutla ang mukha niya. Ma, anong nangyayari sa'yo? Nanginginig kong tanong.
Napaatras siya. Parang hirap huminga. Anak. Bumigay ang tuhod niya. Bumagsak. Ma! Tumakbo ako palapit sa kanya habang nanginginig ang buong katawan ko. Pawis na pawis siya. Parang nangingitim ang labi. Tito, tulungan mo kami. Tumawag ka ng ambulansya, bilis. Si Mama. Nag-aalalang sigaw ko. Habang nasa ambulansya kami, hawak ko ang kamay ni Mama. Mahina na ang kapit niya. Hindi siya makapagsalita. Pero nakatingin siya sa akin. At sa mga matang iyon, wala na ang lambing na kinalakihan ko. May sakit. May galit. May tanong na hindi ko kailanman masasagot. At doon ko unang naramdaman ang tunay na bigat ng kasalanan ko. Hindi ko maalala kung ilang oras kaming nasa ospital. Ang alam ko lang, nakaupo ako sa labas ng emergency room. Nanginginig ang kamay habang paulit-ulit kong tinitignan ang pintong hindi bumubukas. Sa loob ng isip ko, puro sigaw, puro pagsisisi. Kasalanan mo to, Anika. Ikaw ang dahilan. Lumabas ang doktor makalipas ang ilang oras. Kamag-anak po kayo ng pasyente. Tumayo ako agad. Ako po anak niya. Seryosong mukha ng doktor. Inatake po siya sa puso. Mabuti na lang at naagapan. Pero huminto siya sandali. Parang ayokong marinig ang kasunod niyang sasabihin. Naapektuhan po ang bahagi ng utak niya dahil sa kakulangan ng oxygen. Nagkaroon siya ng stroke. Parang nawalan ng tunog ang mundo. Anong ibig niyo pong sabihin? Mahina kong tanong. Buhay po siya, pero may permanenteng pinsala. Mahihirapan na siyang magsalita at gumalaw. Hindi ako agad nakareact. Parang hindi pumasok sa utak ko ang sinabi niya. Hanggang sa tuluyang bumigay ang tuhod ko. Habang nasa ospital si Mama, halos hindi ko nakita si Tito Edgar. Nung una, nandyan siya. Tahimik. Umiiwas ng tingin. Pero kinabukasan, wala na siya. Hindi sumasagot sa tawa. Hindi umuuwi. Pagbalik ko sa bahay para kumuha ng gamit, kalahati ng damit niya ay wala na. Wala man lang sulat. Wala man lang paliwanag. At lalong walang paalam. Iniwan niya kami. Iniwan niya ako para harapin mag-isa ang gulo na pareho naming ginawa. At doon ko tuluyang naiintindihan. Hindi pala ako ang pinili niya. Sarili lang niya ang iniligtas niya. Nailipat si Mama sa regular na kwarto makalipas ang ilang araw. Pagpasok ko, halos hindi ko siya makilala. Nakaupo siya sa kama. Nanginginig ang isang kamay. Nakatagilid ang labi. Mahina ang mga mata. Ma, bulong ko. Tumulo agad ang luha ko. Lumapit ako at hinawakan ng kamay niya. Mahina ang kapit niya. Sinubukan niya magsalita. Pero puro hangin lang ang lumalabas. Hindi niya mabuo ang salita. Doon ako tuluyang nawasak. Dati, siya ang malakas. Siya ang sandigan ko. Ngayon, dahil sa akin, hindi na niya kayang ipagtanggol ang sarili niya. Simula noon, araw-araw akong pumupunta sa ospital. Ako ang nagpapakain.
Ako ang nagpapalit ng damit. Ako ang naglilinis kapag hindi niya mapigilan ang katawan niya. At sa bawat sandali, ramdam ko ang tingin niya sa akin. Hindi siya makapagsalita, pero nagsasalita ang mga mata niya. May lungkot, may tanong, at higit sa lahat, may galit. Minsan, habang pinupunasan ko siya ng bimpo, bigla siyang umiyak. Tahimik lang, walang tunog. At doon ko naramdaman ang pinakamasakit na realization. Mas gugustuhin ko pang sinigawan niya ako. Mas gugustuhin ko pang sinampal niya ulit ako kaysa sa ganitong katahimikan na puno ng pagkadismaya. Ma, sorry. Araw-araw ko yung sinasabi habang sinusuklayan ko ang buhok niya, habang pinapakain ko siya, habang tinutulungan siyang matulog. Paulit-ulit. Sorry po, Ma. Patawarin mo ako. Minsan, umiiyak siya. Minsan, napapapikit lang. Pero hindi ko alam kung naririnig niya ako bilang anak o bilang taong sumira sa buhay niya. Makaraan ang ilang buwan, nakauwi kami sa bahay. Ibang-iba na ang lahat. May wheelchair na sa sala. May gamot sa bawat mesa. Tahimik na tahimik ang bahay. Wala na si Tito Edgar. Parang multo na lang ang alaala niya sa bawat sulok. At kaming dalawa na lang ni Mama ang naiwan. Ako at ang taong habang buhay kong pinapaalalahanan ng kasalanan ko. Doon nagsimula ang tunay kong parusa. Hindi kulungan, hindi galit ng ibang tao, kundi ang mabuhay araw-araw kasama ang taong nasaktan ko nang higit sa kaya niyang ipakita. At alam ko, kahit habang buhay akong mag-alaga, baka hindi iyon sapat para mabayaran ang nagawa ko. 4 na taon na ang lumipas, pero pakiramdam ko, araw-araw pa rin akong nakatayo sa harap ng pintong bumukas nung araw na nahuli kami. Araw na tuluyang nagbago ang buhay naming mag-ina. Tahimik na ang bahay namin ngayon. Hindi na ito yung bahay na puno ng tawanan dati. Si Mama, hindi pa rin siya makapagsalita ng maayos. Nakakagalaw na siya ng kaunti, pero kailangan pa rin niya ng tulong ng halos lahat. Ako na ang lahat para sa kanya. Tagapag-alaga, tagaluto, tagapaglinis, at anak na araw-araw humihingi ng tawad. Gigising ako tuwing umaga para paliguan siya. Habang pinupunasan ko ang likod niya, minsan, naiiyak ako dahil naalala ko siya ang nagtaguyod sa akin mag-isa matapos mamatay ni Papa. Hindi siya nagreklamo, hindi siya sumuko, at ang isinukli ko, pinakamalalim na pagtataksi na kayang gawin ng isang anak. May mga araw na sinusubukan niya magsalita. Hanggang doon lang. Pero naiintindihan ko minsan ang gusto niyang sabihin. Kapag gutom siya, kapag masakit ang katawan niya, kapag pagod na siya. Pero may isang bagay na hindi ko pa rin mabasa. Kung napatawad na ba niya ako. Minsan, nahuhuli ko siyang nakatingin sa akin. Matagal, tahimik, may luha sa gilid ng mata niya. At hindi ko alam kung iyon ba ay pagmamahal o alaala ng sakit na ako ang dahilan. Wala na din akong naging balita kay Tito Edgar. Parang bula na lang siya
na nawala sa buhay namin. Noong una, galit na galit ako. Pakiramdam ko, iniwan niya ako mag-isa sa responsibilidad. Pero kalauna, naintindihan ko, wala akong karapatang magali. Dahil pinili ko rin yun. Hindi ako biktima. Kasama ako sa nagkasala. At hanggang ngayon, dala ko ang bunga nun. Minsan, tinatanong ko ang sarili ko, kung may babalik ko lang gabing iyon, pipiliin ko pa rin ba ang sarili kong pagnanasa? At lagi, iisa ang sagot. Hindi. Kahit kailan, ayoko nang balikan. Kaya ako ibinabahagi ang kwento ko ngayon. Hindi para humingi ng simpatya. Hindi para linisin ang pangalan ko. Kundi para magsilbing babala. May mga pagkakamaling akala natin. Sandali lang. Isang halik. Isang gabi. Isang lihim. Pero ang totoo, may mga kasalanang habang buhay mong babayaran. Akala ko noon, kaya kong ihiwalay ang mali sa realidad. Akala ko walang makakaalam. Akala ko kontrolado ko ang sitwasyon. Pero ang katotohanan, ang maling desisyon, kahit isang beses lang, kayang sirain ang buong buhay. Hindi lang sa'yo, kundi sa taong pinakamamahal mo. At kung may matutunan man kayo sa kwento ko, sana ito yun. Huwag niyong hintayin mawala ang taong mahal niyo bago niyo piliing gawin ang tama. Dahil may mga sugat na hindi na naghihilo. At may mga salitang sorry na kahit ulit-ulitin mo habang buhay, hindi na kayang ibalik ang dating lahat at ang nakaraan. At ito ang kwento ng buhay ko. Hanggang dito na lamang. Lubos na gumagala. Anika.